Ang malungkot na balita ay kumalat sa buong mundo ng basketball dahil pumanaw ang former NBA guard na si Darius Morris sa edad na 33. Ang former star ng Michigan ay na-draft ng Los Angeles Lakers noong 2011 kung saan siya naglaro ng 2 season bago nagpalipat-lipat ng 3 lungsod noong 2013 to 2014 season. Kinumpirma ng pamilya ni Morris ang kanyang pagkamatay sa isang pahayag sa TMZ Sports. Sa malaking kalungkutan naming ibinabalita ang pagpanaw ng aming minamahal na anak, si Darius Aaron Morris, sabi sa pahayag. Sa panahong ito ng pagbabago, hinihiling ng kanilang pamilya na sana ay igalang ang kanilang hangarin para sa privacy and grace. Nag-post ang Lakers ng larawan ni Morris sa social media na nagdadalamhati sa pagkamatay sa kanilang former player. Si Morris ay ang 41st overall pick sa 2011 NBA Draft at sa kanyang panahon sa Purple at Gold, naglaro siya sa 48 games, 19 sa mga ito bilang starter. Nag-average rin siya ng 10.5 points at 3 assists sa first-round loss ng team sa San Antonio Spurs, kung saan siya ay naging starter sa 2 sa 4 na laro ng team. Para sa kanyang ikatlong season sa liga, naglaro si Morris sa Philadelphia kasama ang 76ers, sa Los Angeles Clippers at sa Memphis Grizzlies. Ang sumunod na season sa NBA ay ang kanyang huling season kung saan siya ay naglaro ng 38 games para sa Brooklyn Nets. Mula 2016 hanggang 2020, patuloy na naglaro si Darius Morris sa professional ngunit sa NBA G League kasama ang Rio Grande Valley Vipers at ang Santa Cruz Warriors, pati na rin sa NBA Summer League kasama ang San Antonio Spurs at sa ibang bansa tulad ng China, Russia at France. Naglaro si Morris ng 2 season sa kolehiyo kasama ang Wolverines, kung saan siya ay nanalo ng 3rd Team All-Big Ten Honors sa 2010 to 2011 season na may average na 15 points, 6.7 assists at 4 rebounds bawat laro noon sa kanyang sophomore year bago magdeklara para sa NBA Draft. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, nagtala si Donovan Mitchell ng 39 points upang tulungan ang host na Cleveland Cavaliers patungo sa Eastern Conference Semifinals sa pamamagitan sa 106-94 na panalo laban sa Orlando Magic noong linggo sa Game 7 sa kanilang first-round series. Si Mitchell na nagtala ng 17 points sa ikatlong quarter ay nakuha ang 15 sa 17 free throw attempts at dumagdag ng 9 na rebounds at 5 assists. Ang kanyang kahangahangang performance ay sumunod sa kanyang 50-point effort sa kabila sa pagkatalo ng Cleveland sa 103-96 sa Orlando nitong Sabado. Nagtala si Caris LeVert ng 15 points mula sa bench at dumagdag si Max Strus ng 13 para sa 4th-seeded Cavaliers na nakaahon sa 18-point deficit para sa record na makuha ang kanilang ika-4 na panalo sa bahay sa series. Ang Cleveland, na nag-post sa kanilang unang playoff series win sa 6 na taon, ay tutungo sa top-seeded Boston Celtics sa Game 1 sa conference semifinals sa Miyerkules. Ang Celtics ay nanalo sa 2 sa 3 mga pagkikita nila sa regular season. Pwede pa kaming maging mas mahusay, sabi ni Mitchell pagkatapos ng laro. Ayokong maging ganong klaseng tao. Ang pagkapanalo na ito ay isang malaking tagumpay, magandang series, magandang pagsubok para sa amin sa mental at pisikal. Pero pwede at kailangan naming maging mas magaling upang talunin ang Boston. Hindi sa hindi ko ginagalang ang Orlando dahil sila ay isang napakagaling na team na may maraming mahuhusay na mga players. Pakiramdam ko, ito ay malaki para sa amin bilang isang grupo, pero wala talaga kaming panahon para magdiwang. Ang Cavaliers ay nanalo kahit na wala ang All-Star Center na si Jarrett Allen para sa ikatlong sunod na laro. Ang pagkapanalo sa serye ay impressive sa isang organisasyon na nagkaroon ng mga pagsubok na manatiling magtagumpay ng walang LeBron James. Tinulungan niya ang Cavaliers na makamit ang 4 na sunod-sunod na pagbisita sa NBA Finals mula 2015 hanggang 2018, kasama na ang isang kahangahangang kampyonato noong 2016. Nang umalis si James sa team upang sumali sa Miami Heat noong 2010, nagtapos ang Cleveland na may pinakamasamang record sa Eastern Conference sa 19-63.
Pagkatapos niyang umalis muli sa organisasyon upang sumali sa Los Angeles Lakers noong 2018, nakapag-record ang Cavaliers sa isa pang 19-63 sa regular season. Ngayon, ang team ay patungo sa tamang direksyon kasama si Mitchell at isang batang core na kinabibilangan nina Darius Garland, Evan Mobley at Isaac Okoro. Haharapin ng Cavaliers ang mas mahirap na hamon sa second round dahil makakalaban nila ang Boston Celtics na nagtapos sa regular season na may record na 64-18 bago talunin ang Miami Heat sa 5 laro sa pagbubukas ng postseason. Nakapagtala si Paolo Banchero ng Orlando ng 38 points at 16 rebounds habang naglalaro sa kanyang unang career Game 7. Nagtala si Wendell Carter Jr. ng 13 points at si Jalen Suggs ay mayroong 10 points at 9 na rebounds para sa 5th-seeded Magic na nagtala lamang ng 15 points sa ikatlong quarter. Nagtala ang Orlando ng 13 at 9 na sunod-sunod na puntos sa magkaibang pagkakataon upang kunin ang 33-18 lead sa simula sa ikalawang quarter. Pinalawak ng Magic ang bentahe na ito hanggang sa 18 sa 47-29 matapos ang isang 3-pointer mula kay Gary Harris bago sinagot ng Cavaliers ito ng 14-6 run upang tapusin ang first half. Sumabay sila sa isang magandang run, sabi ni Magic coach Jamal Mosley tungkol sa Cavs. Sa tingin ko, gumawa sila ng magandang trabaho sa pagsasakripisyo sa mga mahihirap na shot. Ang mga mahihirap na shots at long shots ay nagdala ng runouts. Nagiging stagnant kami ng kaunti pero nakahanap kami ng iilang bagay na gumana. Pagkatapos, nagkamali kami sa mga iilang attempts habang sila naman ay nakakakuha at nagkaroon ng run. Si Donovan ay nakakapasok sa loob sa maraming beses, katulad sa nakaraang laro. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Kaya ba ng Cavs ang Celtics? Sa ibang balita naman, noong linggo, si Anthony Edwards ang nagtulak sa Minnesota Timberwolves patungo sa kahangahangang 106-99 na panalo laban sa Denver Nuggets sa Game 1 sa kanilang second-round playoff series. Si Edwards ay nagtala ng 43 points, 7 rebounds, 3 assists, 1 steal at 2 blocks habang nag-shoot ng 17 of 29 mula sa field at 3-7 mula sa 3-point range sa loob ng 42 minutes sa paglalaro. Sa panalo nagsalita si Dallas Mavericks legend at Basketball Hall of Famer na si Dirk Nowitzki tungkol kay Edwards sa NBA sa TNT. Isa siyang hindi kapanipaniwala na atleta, mayroon siyang mindset, pag-aari niya ang skill set. Siya ay complete package. Hindi siya nawawalan ng pag-asa, patuloy siyang sumusugod sa buong gabi. Maaaring magkamali siya ng ilang beses, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban. Ayon kay Nowitzki, ang Timberwolves ay pinangunahan ni Edwards patungo sa perpektong 5-0 sa simula ng postseason at na-sweep nila si Kevin Durant at ang Phoenix Suns sa unang round. Sa unang 5 laro, ang All-Star shooting guard ay may average na 33.4 points, 7.8 rebounds, 5.6 assists, 1.8 steals, at 1 blocks bawat laro habang may shooting na 53.2% mula sa field at 43.6% mula sa 3-point range. Sa Game 1, ang Timberwolves ay nagtala rin ng kahangahangang 52.4% shooting mula sa field at 40.7% mula sa 3-point range bilang isang team. Ang serye ay magpapatuloy sa Game 2 sa Martes sa Denver din. Sino man ang sa huli ang mananalo ay aabante sa Western Conference Finals. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paglalaro ni Anthony Edwards? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.